natin na speaker sa gabing ito upang panalangin palalo ang ating kaalaman, ang ating pananampalataya para sa ating Diyos na buhay. Tinatawagan ko po dito ang walang sawang kapatid na sumusuporta sa mga ultriya at sa gawain ng Panginoon kahit saan-saan ang lugar. Kahit sa kanyang kaabalahanan, mayroon siyang oras lagi para kay Lord at sa mga kapatiran. Brother Dave David, palakpakan natin ang Panginoon. God is good. All the time. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, pinakikinggan ko lahat yung mga speaker natin sa gabi ito, no? At wala akong tulak kabigin sa kanila dahil sila tama. No? Napakaganda ng mensahe sapagkat pag hindi mo pa naman nakuha yung mensahe na ito, ewan ko na kung anong pang klaseng Katoliko. Dahil yung mananalangin tayo, naririyan yung panalangin na yun. Pero, madalas sa atin, hindi natin tunay na naunawaan. Narinig ko nga, ngayon, ibang klase na. Pag nanalangin, naka-record na lang. O kaya, hihintay na lang yung sa radyo para manalangin. Alam niyo po ang background, bago sinabi ng Panginoon nito, at bago tinuruan niya ang kanyang mga alagad, tinanong siya ng kanyang mga alagad. Ano ang request ng mga alagad sa kanya? Panginoon, tulungan mo kami manalangin. So makikita natin dito na mismo yung kanyang mga alagad ay hindi alam ang tunay na panalangin. Bakit? Sapagkat sila ay, ang background nila ay mga Hudyo. So pagiging Hudyo, napakaraming bagay na ginagawa na ritual. Bukod doon sa napakarami ng utos na binigay ng Diyos kay Moses para sa mga Hudyo, dinagdagan pa ito ng katakot-takot na turo ng tao. So, salita ng Diyos, turo ng tao, sinet aside ang salita ng Diyos, ang itinuro at pinasunod ay ang turo ng tao. So, nung ang Panginoon ay narinig na at nangangaral ng Ebanghelyo, kanya ito yung Ebanghelyo. Bakit? Ito yung salita ng Diyos na may kaligtasan. So, dahil ang mga alagad ay nararamdaman nila at narinig nila na ang tinuturo ng Panginoon ay kakaiba, hindi ayon sa kanilang nakagisnan kung hindi ayon sa salita ng Diyos na ibinibigay ng ating Panginoon Kristo. So makikita natin dito, brothers and sisters, sabi nila, at ano pa ang nakita nila? Si San Juan Bautista ay namunang nangaral sa ating Panginoon Hesus. Pero si San Juan ay hindi nagturo kung paano manalangin sa Diyos. Siya'y nangangaral, nagtuturo, pero isa lang ang kanyang mensahe, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Isa lang ho ang mensahe ng Diyos, magmula na ang tao ay nagkasala, isa lang ang mensahe ng Diyos, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Ang lahat po ng mga propeta, ang mga tao ng Diyos na ginamit ng Diyos, isa lang po ang mensahe, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Sa dami ng mga narinig nilang aral ng tao, nalito na ang mga Hudyo. Tandaan po natin na ang Panginoong Kristo nang siya'y naparito, hindi intensyon ng Diyos iligtas ang buong sanlibutan. Ang ililigtas na niya ay ang kanyang sariling bayan. Nung si Juan sumulat sa chapter 3, verse 16, doon ipinakita ng Diyos na ang kanyang
ibinigay ay ngayon ay sa buong sanlibutan. So anong sabihin ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kami manalangin. Ang panalangin ay hindi customary sa mga Hudyo. Hindi nananalangin ang bawat isa sa Hudyo. Ang nananalangin lang doon, yung saserdote. Okay? You have no right to pray to God. Walang karapatan ang kahit sinong Hudyo na manalangin sa Diyos. Sino lang ang may karapatan? Ang mga Levites. Sila ang binigyan ng karapatan ng Diyos na mga laga sa templo at magbigay alay sa Diyos para sa Israel. So, foreign sa kanila ang panalangin. Pero makikita natin na ang Panginoong Jesucristo ay nagturo paano manalangin dito sa Lord's Prayer. Tignan natin muna, ano ba ang karakteristik ng ating Panginoong Jesucristo kung siya ay manalangin. Tignan muna natin. Tignan natin. Pag nanalangin ang Panginoon, ano ginagawa niya? Pupunta siya sa isang lugar na ilang, naroon siya, mag-iisa, at siya ay mananalangin. Tama, Sister Juliet. Ang kanyang karakteristik kung manalangin ay mataimtim. See? Mataimtim na panalangin. Bakit? Sapagkat ang mataimtim na panalangin ang siya lang nakakarating sa ating Amang nasa langit. So, ininakurate pa ng Panginoon niya. Kung kayo ay mananalangin, ay ganito. Diba yun ang ulit salita? Kung kayo'y mananalangin, ay ganito. Meaning to say, it is a pattern. Sabi nga ni Brother Boy kanina, Boy, it is a map, a pattern. Sabi ni Brother Boy Conde, nandun na ang lahat sa panalangin na ito. Sabi rin ni Brother Fred, pwede ba yun? Ready? Magputin-pong ka ulit ng salita. Naroon ang lahat. Pero sa panalangin, tandaan natin, pag hindi tayo sincere, hindi rin pakikinggan ng ating Panginoon Diyos. Amen? May narinig pa nga po eh. Yung rosaryo, pinakikinggan na lang. Yung rosaryo, pinakikinggan na lang. Alam niyo po itong Lord's Prayer, sinusunod ko ito. Sinusunod ko. Paano natin susunod ito? Sabi nga kanina, glorification. Sabi nga ni Brother Paul. You have to give all the glory to God. There is no other glory in this world except the glory of God. Amen? Even the Lord Jesus give all the honor and glory to God, to His Father. Ang kanya nga sabi, bagaman ako'y anak ng Diyos at ako'y Diyos din, I did not make myself equal to God. Hindi ko pinagday ang ating sarili na sa kanyang pagka-Diyos. So, pag nanalangin siya, mataimtim at diretso sa Diyos. You have to give the glory, all the glory to God. Sabi rin kanina nagsalita, lahat ng bagay na tinatamasa natin, kailangan ma-recognize mo muna na hindi sa'yo. Amen? Ang buhay mo, ang katawan mo, ang pamilya mo, ang tinatamasa mo, ikaw mismo sa sarili mo ay hindi sa'yo. You are just a creation of God. So makikita natin, paano ba ang anghel magpuri sa Diyos? Ang anghel bumababa sa harapan ng Diyos. Amen? They cannot even look to God. Hindi sila makatingin sa Diyos. Tayo man, hindi tayo makatingin sa Diyos. Pero sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo ay anak ng Diyos, kasama ng Diyos, bago palalangin ang sanlibutan, at siya ang
lahat ng pagpupuri sa Diyos. Paano ko mabibigay lahat ng pagpupuri sa Diyos? Kailangan ibaba mo muna ang iyong sarili. Amen? Situin na yung paa mo nakatapak sa lupa. Situin ang iyong isipan ay palagi nagbibigay puri sa Diyos. Sa isip, sa salita, at sa tawa. So makikita natin, kinikilala natin ang Diyos. I-accept na natin na nung una, hindi natin kilala ang Diyos. Amen? Lumaki tayo Katoliko, pero hindi tayo talagang nailapit sa Diyos. Pagka tayo ay walang relasyon sa Diyos, kahit anong gawin mong amanan, hindi makakarating sa Diyos. Faith comes by hearing the words of God. Romans 10:17. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kanya tayo may ultria, kanya may homily, kanya may gospel na binabasa para tayo mailapit sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang bagay na makapaglalapit sa atin sa Diyos kung hindi ang kanyang mga salita. Nung una, hindi natin siya kilala. You worship me with your lips, but your heart is far away from me. Ako po, hindi po ako pala ang manamin. Magkukrus ako sa beginning, manayanalaan ako ang manamin sa beginning, magkukrus ako sa huli. Hindi ako yung pag-anak, cross, manamin, cross, manamin, cross, manamin, cross, manamin. Bakit po? Sapagkat gusto ko, hindi ako pauli-uli sa Diyos. Proven na po sa buhay ko. Proven na po sa buhay ko. Sinusunod ko lamang yung pattern ng Ama that give all the glorification to God, recognize Him as the Creator, recognize Him as the Creator of all things, and recognize Him kung saan nagagaling ang lahat ng biyaya sa mundo dahil lang sa Kanya. I recognize that very much. Sabi niya, dumating na ang iyong kaluwalhatian dito sa lupa, gaya ng sa langit. Marami kong hindi nakakaunawa. Sabi niya, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. What is the kingdom? Ang sabi niya, thy kingdom come. Ang kaharian mo ay darating sa lupa. What is the kingdom? The church and the kingdom are one. It is a two interchangeable word that means one. It is the kingdom and it is the church. Kanya nung nagtuturo ng panalangin ng Panginoong Jesucristo, wala pa ang kaharian ng langit dito. Wala pa ang simbahan. Kanya sabi niya, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Bakit? Ano ang ipinarito ng Panginoong Jesucristo? Para itatag ang kanyang simbahan. Amen? At sa simbahan, ang lahat ng kaluwalhatian ay naroon sa loob ng simbahan. Hindi sila darating ng grasya kung wala ka sa loob ng simbahan. Ano gusto ng Diyos? Kung paano pinangon ng Diyos si Jesus na pumarito para ang lahat ng tao ay maligtas, yun ang kagustuhan ng Diyos at yun ang mangyayari dito sa lupa sa kanyang kaharian. Amen? Kanya nga sabi ng Panginoon sa mga alagad nung siya nabuhay na muli, babalik na sa langit, tarry in Jerusalem. Acts chapter 1, tarry in Jerusalem. Maghintay kayo sa Jerusalem and wait until the Holy Spirit come upon you. Kailan dumating ang kaharian ng langit? Nang dumating ang Espiritu Santo. The establishment of the church is at the same time when the Holy Spirit came upon us, came upon the apostles. At magmula noon, sila ay nagsalita na ng Ebanghelyo. Sabi nga, iba nakarinig, iba-ibang wika. Hindi po. Iisa lang wika yun. Yun ang Ebanghelyo ng Diyos. See? So makikita natin, dahil kingdom come, thy will be done on earth as it is
is in heaven, give us this day our daily bread. Sabi rin kanina, alam na ng Diyos kung ano kailangan. Bago pa nilalang ng Diyos ang tao, nilalang muna ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Di ba, Brother Philip? Ha? Brother Freddy, di ba? Di ba? Kailan nilalang ng Diyos ang tao? Unang araw? Pangalawang araw? Pangatlo? Sa ika-anim na araw. Bakit? Matapos na nilalangin ng Panginoong Diyos ang lahat na kailangan ng tao. Tsaka niya nilalang ang tao sa kanyang wangis. God knows. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan ng tao even before the foundation of the earth. Bago palalangin ang sanlibutan. Kanya nga sa Matthew 25, sabi ng mga tao ng Panginoon, halika kayo, manahin ninyo ang kaharian ng langit na hinanda sa inyo bago panalangin ang sanlibutan. See? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of our sins. Alam niyo po yun? Alam ng Diyos ang kailangan natin. Alam ng Diyos kailangan natin ng pera. Totoo hindi? Kanya dahil naghahanap po para may pera. Totoo hindi? Pero ano sabi ng Panginoon? Ang pera ba masama o hindi? Hindi. Sabi nga niya siya, ang pera, ang kayamanan ay biyaya ng Diyos. But, the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal mo sa pera, ang ugat ng lahat ng kasalanan. Biruin mo, binigyan ka ng Diyos ng biyayang magandang hanap buhay, nang ibinigay sa iyo ang biyayang hanap buhay na maganda, yan pa ang nag-alis sa iyo sa ating Panginoon Diyos. Dito lang sa mga kusila, sa mga oltre yan. May mga kapatid yan eh. Naghanap buhay ng hirang pasahe, inahiram. Nakapaghanap buhay. So, maya-maya, hindi na satisfied. Nagpalaki ng hanap buhay. You know, brothers and sisters, sabi nga namin, kapatid, kung yan pera na pinahiram namin sa iyo, magiging daan upang ikaw ay malayo sa Diyos, buti pa hindi ka na namin pinahiram ng pera. Sapagkat pinalaki yung kanyang negosyo nang lumaki na wala na sa kulturya. Hanggang ngayon, nawawala pa dahil katakot-takot ang utang. See? So why? Why is it so? The love of money is the root of all evil. Minahal ng pera, minahal ng hanap buhay kaysa sa Panginoon. Lahat ng bagay ibibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen? Lahat ng bagay, huwag niyong alalahanin. Itong katawan na ito, may sakit. Pabayaan niyo lang siya, ibigay niyo sa Diyos, hindi niyo sa Diyos ang kagalingan ng inyong sakit. Pero hindi interesado ang Diyos sa kagalingan ng inyong pisikal. Ang interesado ang Diyos, kagalingan ng ating kaluluwa dahil sa ating kasalanan. Kapapaan natin ating Panginoon. Ito mo, ang daming pinagaling ng Panginoon, bumuhay ng patay. Bakit? Out of love, pinakita ng Diyos. But God is not interested in this physical body. Bakit? Sa alabok ng galing, sa alabok din babalik. But what is important to God is our soul. Forgive us of our sins, because sins separate us from God. Ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin at sa ating Diyos. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. The Lord's hand is not shorter that He cannot reach. Ang kamay ng Panginoon ay hindi mahindi upang hindi tayo makakabot sa lahat ng dako ng mundo. Nor His eyes are blind that He cannot see. Or His ears are deaf that He cannot hear. O ang kanyang matay bulag, hindi tayo makita.
Sin is a terrible thing na dumating sa tao. Romans 3:23, for all have sinned and fall short the glory of God. Ang kasalanan ay dumating sa lahat ng tao. Kaya walang pwede magsabi, ako'y walang kasalanan. Ang lahat ay may kasalanan. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Saan? Sa dagat ng apoy. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. See? So forgive us of our sins as we forgive those who sins against us. Sabi nga ng Panginoon, huwag ka matutulog ng gabi. Kung meron kang hatred sa puso mo, kung meron laman ang isip mo na hatred. Sabi nga sa Old Testament, sa mga Hudyo, huwag kang mag-aalay sa Panginoon kung ikaw ay may kaaway. Umuwi ka muna, magpagkasundo ka muna sa kaaway mo. At saka ka bumalik sa templo at saka Pero ngayon, ano sabi ng Panginoon? Hindi mo na kailangan pumunta, tanapin mo kaaway mo. Humingi ka ng awat. At marunong kang magpatawad. Always, kailangan ang karakteristik ng isang tao sumusunod sa Diyos ay maunawain at mapagpatawad. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Sabi ko nga, ilang beses na ako nag-backslide sa Diyos. Ilang beses na ako nahulog at nadapa. Pero ang Diyos, hindi ako pinababayaan. Amen? Amen. The more I get closer to God, I don't need to ask God to bless me. Because blessings will come naturally. Palakpakan natin ating Panginoon. Kapag ang biyaya ay darating ng natural sa tao ng Diyos. Kaya sabi niya, forgive us of our sins, forgive those who sin against us. Give us this day our daily bread. Kalimutan natin, daily bread, sabi nga ni Brother Boy, daily bread is the Word of God. Amen? Daily bread is Jesus. He is our spiritual food. I am the bread of life, and kung sino kakain ng aking tinapay nito ay hindi na magugutom magpakailanman. Ako ang tubig ng buhay. Kung sino ang inom ng tubig na ito ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Pero bakit tayo palaging tuhaw sa Diyos? Bakit tayo palaging malayo sa Diyos? Sapagkat kulang ang relasyon mo sa Diyos. I want to get near to God. I want to experience God. I want to live with God. I want God to lead me. Oh Lord, please lead me. I-guide mo ko. Give me the knowledge and wisdom that I need. Bigyan mo ko ng lakas ang loob at katalinuhan. Malig ko ang ultriya na ito kung ako ang pangulo sa ultriya na ito. Bigyan mo kami ng pusong mapangunawa. Pusong-pusong nagmamahal sa iyo, hindi nagmamahal sa kapwa namin dahil kami ay mga leaders lamang. But Lord, taught us to be humble. Magpakababa sa Diyos at mararamdaman natin ang ating Panginoon Diyos. Forget this material thing. Kalimutan natin ang mga material na bagay. Palakasin natin ang mga spiritual na bagay sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. At kung tayo ay malakas sa spiritual, gaya ng sabi ni Brother Boy, at ng lahat na nagsasalita rito kanina, walang alinlangan. Hindi tayo pwede mag-doubt sa Diyos na ang Diyos ay pababayaan tayo. Because He promised us, nangako siya sa atin, I will never leave you, nor forsake you. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan, sapagkat mahal na mahal ko kayo, at ako ay namatay para sa inyo. Magandang gabi po,